Si Marites ay 35 taong gulang, guro sa Filipino sa public high school na 10 minutong jeep mula sa inuupahang apartment nilang mag-asawa. Maaga siyang gumigising, tahimik na nagtitimpla ng kape at hinahanda ang mga lesson plan habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa kurtina. May ritmo ang buhay niya, almusal na itlog at tinapay, maikling dasal at mahinhing paalam kay Rico na kadalasan ay nagmamadali ng lumabas dahil sa mga meeting niya bilang sales manager sa isang kumpanyang nagbebenta ng construction supplies. Kung tutuusin, hindi marangya ang lahat pero sapat. May maliit silang alkansiya sa aparador kung saan ihinihulog nila ang mga barya para sa planong bakasyon na ilang taon na nilang pinapangarap. Sa mga sandaling iyon, si Marites ay kontento sa katahimikang humuhulma sa araw-araw. Nagsimula ang pagbabago sa mga simpleng bagay na halos hindi mapapansin kung hindi ka mapanuri. Una, ang pag-uwi ni Rico ng mas gabi kaysa dati. May palaging rason: overtime, traffic, kliyente. Sumunod, ang pagbabago sa amoy ng kanyang pabango. Tila ba may halong hindi pamilyar na kolonya na sumasabit sa kwelyo ng kanyang polo. Minsan habang inaayos ni Marites ang labada, may nakita siyang resibo mula sa isang medyo mamahaling restaurant sa Makati. 2 tao ang kinain, may red wine at may dessert na bihira nilang bilhin dahil nagtitipid sila. Pinili niyang huwag magtanong agad. Sanay siyang bigyan ng espasyo ang asawa at pinili niyang unahin ang tiwala sapagkat iyon ang pundasyong pinanday nila mula nang ikasal sila 8 taon na ang nakararaan. Sa eskwela, pinilit ni Marites na manatiling maayos. Tinapos niya ang klase tungkol sa bugtong at mga alamat. Pinakitaan niya ng pag-unawa ang isang batang nahuli niyang nangongopya. Ngunit sa pagitan ng pagpapaniwanag at pagwawasto, sumisiksik sa isip niya ang mga tanong na hindi niya masagot. Bakit parang hindi na makatingin si Rico sa mga mata niya kapag tinatanong niya kung kumain na ba ito? Bakit sa tuwing Sabado, may biglaang lakad si Rico na dati sa kanila palaging inilalaan? Ang dating tahimik at tiklop na mundo niya ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. At sa bawat bitak ay sumisilip ang kaba na pilit niyang itinatangging maramdaman. Dumating ang gabing iyon na mas mahaba at mas malamig kaysa karaniwan. 9:00 na, hindi pa rin umuuwi si Rico. Nag-text siya at sagot ni Rico ay may meeting daw sa kliyente na hindi natapos, baka magpalipas pa ng kaunti. Tumingin si Marites sa salamin at sinubukang hanapin ang lakas na dati ay sapat para patahimikin ang sariling hinala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sapat ang katahimikan. Isinugbit niya ang maliit na sling bag, isinuot ang komportableng sapatos at tinawag ang taxi sa kanto. Hindi niya ito madalas gawin, ngunit may hatak ang loob na dapat niyang sundan ang kutob, hindi upang manakit, kundi upang maintindihan kung ano ang kailangang ayusin o pakawalan. Sa Makati Avenue, sinundan niya ang direksyon mula sa resibong kinupkop niya mula sa laundry basket. Naroon ang restaurant na nakasulat, may salaming harapan at malalambot na ilaw na nagpapakitang pang-date ang ambience. Huminto siya sa kabilang kalsada kung saan pwede niyang masilip ang loob nang hindi halatang nagnanakaw ng tanaw. Sa isang mesa malapit sa bintana, nakita niya si Rico na rolled up ang sleeves. Nakangiti ng masigla sa kausap na batang babae na mukhang kasing edad ng mga estudyante niya noong una siyang nagturo. May suot itong simpleng bestida, ngunit may kumpiyansang hindi matatakpan ng kasuotan. Habang nagsasalita si Rico, marahang tinapik ng dalaga ang kamay niya at pareho silang natawa. Nakita ni Marites ang paglalambing sa kilos, ang pamilyar na pagkaaliw na minsan ay sa kanya nakalaan.
Nanikip ang dibdib ni Marites, ngunit hindi kusang pumatak ang luha. Sa halip, parang natuyo ang lalamunan niya at tumahimik ang paligid. Ang ingay ng trapiko at tawa ng mga tao ay parang inilipat sa malayo. Pinanood niya sila ng ilang minuto, sapat para mapagmasdan ang bahagyang pagyuko ni Rico, para bulungan ang dalaga, sapat para masilayan ang pagdantay ng dalaga sa balikat niya. Tumindig ang mga balahibo ni Marites, hindi dahil sa galit, kundi sa napakalinaw na palatandaang may isang piraso ng buhay niya na lihim na nabubuhay sa labas ng tahanan nila. Nang tumayo ang dalawa at naglakad papunta sa labasan, mabilis na umatras si Marites at umikot sa likurang eskinita. Ayaw niyang makasalubong sila, hindi pa siya handa. Umuwi siya sa apartment na tahimik. Inilapag niya ang bag, nagbihis ng pambahay at naghugas ng pinggan na tila hentil ng bawat araw na lumipas. Habang hinihimas niya ang malamig na baso, naalala niya ang unang taon nila ni Rico, ang hindi maubos-ubos na pangarap nila ng maliit na bahay, ng batang tatawa sa sala, ng bakasyon sa tabing dagat kung saan mag-iipon sila ng mga shell sa buhangin. Naglaro sa isip niya kung paano magsisimula ng usapan. Kung paano ilalatag ang nakita niya nang hindi sumasabog ang lahat. Nakakapit siya sa ideya na baka may paliwanag, na baka mali ang interpretasyon. Ngunit sa ilalim ng pagnanais na maniwala, may matigas na tunog ng katotohanan. Nakita niya ang nakita niya. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Rico. May halong pabango at amoy alak ang hangin sa bawat hakbang niya. Kumustahan sa pinto, mabilis, magaan, parang walang nangyari. Tinanong ni Marites kung kumain na siya at oo ang sagot. May mahaba raw na pagpupulong at doon na naghapunan. Pinili ni Marites na huwag pang magsalita. Sa halip, pinakiramdaman niya ang paglalakad ng gabi, ang katahimikan ng kwarto, at ang bawat tibok ng puso niya ngayon ay nagbibilang ng mga pagkakataong nagpalusot si Rico. Sa kama, nakatingala siya sa kisame at sa walang ingay na espasyong iyon, gumawa siya ng pasya. Hindi siya magwawala, hindi siya magkakalat ng sigaw na walang direksyon. Hahanapin niya ang katotohanan ng mahinahon at maingat. Dahil sa katotohanan, nakasalalay kung paano niya protektahan ang natitira sa kanya. Kinabukasan, bumangon siyang maaga, gaya ng dati. Nagluto siya ng sinangag, ipinaabot kay Rico ang tasa ng kape, at inalala ang bawat salita. Tahimik niyang minatyagan ang kilos nito, ang pag-iwas ng tingin, ang pag-check ng telepono na halos hindi niya napapansin noon. Sa biyahe papuntang eskwela, naglista siya sa isip ng mga dapat tingnan, mga resibo, pagbabago sa schedule, pangalan ng restoran, oras ng mga tawag. Hindi dahil gusto niyang maging detektib, kundi dahil kailangan niyang malaman kung saan siya napatayo. Sa loob ng klase, nagturo siya ng sanaysay tungkol sa katapatan at pag-ibig. At habang pinapakinggan ang mga opinyon ng mga estudyante tungkol sa tiwala, binalangkas niya ang mga susunod na hakbang. Sa hapon, nag-text siya sa lumang kaklase, si Alan, na matagal na ring hindi nakakausap. Nagtanong siya kung pwedeng magkape at humingi ng payo tungkol sa isang personal na bagay. Walang detalye, walang drama, hindi pa oras para sa malalaking pahayag. Ang mahalaga ay kumilos siya sa paraang maingat at may direksyon. Alam niyang ang gabing nakita niya sa Makati ay hindi aksidenteng eksena lamang. Isa itong paanyaya sa isang bagong yugto ng buhay na hindi niya hiniling pero kailangan niyang harapin. At sa tahimik na paghakbang na iyon, nagsimula na ang pagbabagong hinding-hindi na niya maibabalik sa dati. Kinahapunan ng sumunod na araw, maaga umuwi si Marites mula sa paaralan. Pinagplanuhan niya ang bawat oras,
Alam niyang kailangan na niyang makita ng malinaw kung ano ang pinapasok ni Rico. Hindi siya sigurado kung handa na siyang marinig ang katotohanan, pero alam niyang mas masakit ang mabuhay sa hulang walang kasiguraduhan. Naupo siya sa lamesa at binuklat ang maliit na notebook kung saan niya isinulat ang mga bagay na napansin nitong mga nakaraang linggo. May petsa ng mga gabing late umuwi si Rico. May resibo at may ilang screenshot ng text messages na aksidenteng naiwan niyang bukas sa laptop nang minsang gumamit siya nito para sa Zoom meeting. Hindi malinaw ang pangalan, pero laging may "see you later" at emoticon na puso. Pinagmasdan niya iyon ng matagal bago isinara ang notebook at isinuksok sa bag. Nang gabing iyon, sinabi ni Rico na may client meeting ulit at baka gabihin siya. Tumango lang si Marites at numiti, walang kahit anong pahiwatig ng pagdududa. Nang makaalis si Rico, dali-dali siyang nagsuot ng simpleng jacket at lumabas ng apartment. Tinawagan niya si Alan, ang dating kaklase, at nagkita sila sa isang maliit na kapehan malapit sa terminal. Hindi niya kaagad masabi ang lahat, ngunit sa oras na nagsimula siyang magsalita, parang biglang gumaan ang dibdib niya. Ikinuwento niya kung paano niya nasundan si Rico, kung paano niya nakita ito kasama ng batang babae, at kung gaano kahirap magpanggap na walang alam sa harap niya. Tahimik na nakinig si Alan, pinakinggan ang bawat detalye. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, mahinahon siyang nagtanong kung handa bang malaman ni Marites ang buong katotohanan, anuman iyon. Tumango si Marites, bagaman ramdam niya ang panginginig ng mga daliri niya. Nag-alok si Alan na tumulong. Bilang isang abogado, sanay siya sa pagkuha ng impormasyon ng hindi lumalabag sa batas. Sinabi niyang may kakilala siyang investigator na pwedeng sumilip sa galaw ni Rico nang hindi halata. Hindi agad sumagot si Marites. May parte sa kanya na umaasang mali lang siya at baka masaktan lang siya ng walang dahilan. Pero naalala niya ang itsura ng asawa sa restaurant, ang lambing sa mata nito na noon ay para sa kanya. Sa wakas, pumayag siya. Ibinigay niya kay Alan ang resibo at ilang detalye na maaaring magsilbing simula ng investigasyon. Ilang araw ang lumipas, at habang naghihintay ng balita, nagsikap si Marites na panapilihin ang normal na anyo sa bahay. Sa eskwela, patuloy siyang nagtuturo na parang walang problema. Ngunit sa gabi, habang naguhugas ng pinggan o naglalaba, napapahinto siya napapatingin sa kawalan. Naisip niya kung paano siya napunta rito, kung paano naging ganito ang sitwasyon ng isang pagsasamang dati ay puno ng pangarap. May mga pagkakataong naiisip niyang siya ang may kasalanan. Baka naging masyado siyang abala sa trabaho. Baka hindi niya naibigay ang atensyong kailangan ni Rico. Pero sa tuwing bumabalik sa isip niya ang tagpong nakita niya sa restaurant, nawawala ang lahat ng rason para akuin ang sisi. Isang gabi, bumalik si Alan na may dala ng unang ulat mula sa investigator. Nakasaad doon na sa nakaraang 2 linggo, 3 beses nagkita sina Rico at ang batang babae sa parehong hotel sa Pasay. May mga litrato ring kuha mula sa lobby. Nakahawak si Rico sa baywang nito, tila walang pag-aalinlangan sa kilos. Napaupo si Marites habang tinitingnan iyon. Hindi na ito haka-haka lamang. May ebidensya na. Nanatili siyang tahimik, nakatitig sa mesa bago tuluyang pumatak ang luha na pinipigilan niya mula pa ng gabing makita niya sila. Anong plano mo? Mahinahong tanong ni Alan. Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit niya nagawa sa akin to. Lumipas ang ilang araw bago siya nakahanap ng pagkakataon. Nang gabing wala ulit si Rico, hindi na siya naghintay sa dilim. Tinawagan niya ito at sinabing kailangan nilang mag-usap. Pag-uwi nito bandang 10:00,
Agad niya itong hinarap sa sala. Hindi na siya lumingon sa takot o kaba. "Rico," panimula niya, "alam ko na. Alam ko nang may babae ka." Natigilan si Rico, saglit lang, bago ngumiti ng pilit at umiling. "Ano na namang iniisip mo, Marites? Wala yan. Sinasabi ko na sa'yo, uro trabaho lang to." Hindi na siya nagpigil. Ipinakita niya ang mafalitrato mula sa ulat. Nanlaki ang mata ni Rico at mabilis na sinubukang agawin iyon, pero hindi niya hinayaan. "Sino siya, Rico?" Ang tanging sigaw na lumabas sa kanya, puno ng sakit at galit. Walang sumagot. Tumalikod si Rico at pumasok sa kwarto. Iniwan si Marites na nakatayo sa sala, nanginginig, at alam niyang hindi na iyon ang huling gabi ng katahimikan sa buhay niya. Sa sandaling iyon, malinaw na pumasok siya sa isang bagong mundo. Hindi na ito ang mundong pinili niya, kundi isang lugar na puno ng kasinumalingan at pakikibaka na kailangan niyang harapin, handa man siya o hindi. Kinabukasan, tila walang nangyari kay Rico. Nagising siyang maaga, naligo at mabilis na naghanda para pumasok. Walang paliwanag, walang kahit anong pagtatangka na ayusin ang nangyari kagabi. Para kay Marites, mas mabigat pa iyon kaysa sa pag-amin ng kasalanan. Ang katahimikan niya, ang kawalan ng reaksyon. Habang kumakain si Marites ng tinapay, nagpaalam ito ng walang tingin at umalis. Naiwan siya sa kusina, nakatitig sa tasa ng kape na hindi niya maubos. Pumasok siya sa paaralan na dala-dala ang bigat ng nangyari. Sa klase, pilit niyang pinanatili ang ngiti, pero alam ng mga estudyanteng malapit sa kanya na may kakaiba. Pagkatapos ng huling klase, dumiretso siya sa kapehan kung saan siya at si Alan unang nagkita. Pagkaupo pa lang niya, dumating na si Alan, dala ang isang makapal na sobre. "May bago akong natuklasan," sabi nito. Maingat niyang binuksan ang sobre at nakita roon ang mas detalyadong ulat. Pangalan ng batang babae, edad, background. Ang pangalan nito ay Liza, 21 taong gulang, estudyante sa isang kolehiyo sa Maynila. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng kaso ng kabit, pero may isang bagay na nagpayanig kay Marites. Kasama sa ulat ang birth certificate ni Liza, at doon niya nakita ang pangalan ng ama, Rico de la Vega. Napahawak siya sa dibdib, tila nawalan ng hangin. Hindi siya makapagsalita agad. Nang tuluyan niyang mabigkas ang pangalan ng bata, nagtanong siya kay Alan kung sigurado ba ito. Tumango si Alan. Sigurado. Iyan ang hindi niya alam. Hindi niya alam na anak niya mismo ang kinakasama niya ngayon. Sa halip na maramdaman niya ang simpleng galit, mas nanaig ang matinding awa at pagkasuklam sa sitwasyon. Hindi lang siya ginago bilang asawa. May mas malaking kasalanan na nangyayari at kailangang pigilan. Pinilit niyang kumalma at nakipagkasundo kay Alan na hindi pa nila isisiwalat kay Rico ang nalaman. Una, para maprotektahan si Lisa. Pangalawa, para makakuha pa ng ebidensya bago sila gumawa ng hakbang. Pag-uwi niya ng apartment, naroon na si Rico. Nakaupo ito sa sofa, tila walang alam sa pasabog na dala-dala niya. Pinili ni Marites na magpanggap pansamantala. Kumain sila ng hapunan na tila normal, pero sa loob-loob niya, bawat sulyap niya kay Rico ay parang tingin sa isang estranghero. Hindi niya magawang banggitin ang nalaman, hindi pa ngayon. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Marites. Hindi na siya nakikipagbanggaan kay Rico, pero sinusundan niya ang bawat galaw nito sa tulong ni Alan. Lalo niyang nakumpirma na patuloy ang relasyon nito kay Lisa at tila mas lumalalim pa. Minsan, naiisip ni Marites kung ano ang mararamdaman ni Lisa kapag nalaman nito ang katotohanan. Bata pa ito, marahil inosente sa lahat at hindi alam kung gaano kailakilabot ang pinasok niya. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alan. "Marites," mahinahon nitong sabi,
Nakipagkita ako kay Liza. Hindi niya alam ang lahat. Inakala niyang single si Rico. Mukhang mahal niya ito, pero nagtataka na siya kung bakit palaging palihim ang relasyon nila. Nagpasya silang magdaos ng isang pribadong pag-uusap kasama si Liza. Hindi madali ang hakbang na iyon para kay Marites. Sa kabila ng sakit, kailangan niyang protektahan ang batang walang kamalay-malay na nasa gitna ng kasinumalingan. Nagkita sila sa isang maliit na kafe sa Quezon City. Nang dumating si Liza, halata ang kaba nito. Maganda siya, maamo ang mukha at may inosenteng tingin sa mata na lalo pang nagpabigat sa dibdib ni Marites. Alam ko mahirap ito, panimula ni Alan. Pero kailangan mong marinig ang totoo. Maingat na isinapahayag ni Marites kung sino si Rico sa kanya at kung ano ang totoo nilang natuklasan tungkol sa pagkatao ni Liza. Sa una, hindi naniwala ang dalaga. Umiiling to, tumatanggi. Ngunit nang ilatag ni Alan ang dokumento at ebidensya, napahawak si Liza sa bibig at napaiyak. Hindi pwede, bulong niya. Akala ko mahal niya ako. Hinawakan ni Marites ang kamay niya. Wala kang kasalanan. Isa kang biktima tulad ko. Pero kailangan natin itong tapusin bago maging mas malala pa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa kanila. Hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang taong pinagsama ng parehong sugat. Alam ni Marites na malayo pa ang laban, pero ngayon may kasama na siyang lumalaban sa kanya at may dahilan siyang hindi lang para ipaglaban ang sarili. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Liza, napauwi si Marites na tila lumulutang sa bigat ng nalaman at sa bigat ng responsibilidad na ngayon ay dala nila pareho. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta asawang niloko, isa na siyang tao na kailangang kumilos para sa mas malaking dahilan. Hindi lang siya ang nasasaktan, kundi isang inosenteng batang babae na walang kamalay-malay sa kasinumalingan ng buhay na pinasok niya. Kinabukasan, maaga silang nagkita ulit ni Alan at Liza sa opisina ni Alan. Dala nito ang mas malalim pang investigasyon na ginawa ng kanyang team. Habang isa-isang inilalabas ni Alan ang mga dokumento at ebidensya, lalo pang lumalim ang sugat sa dibdib ni Marites. Hindi lang simpleng pagtataksil ang nagaganap. Lumabas na ginagamit ni Rico ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang front para sa ilang ilegal na transaksyon, kabilang ang paglalabas ng pondo sa mga pekeng kontrata. May mga pangalan ng kasabwat at may mga deposito sa account ni Liza na hindi nito alam na galing sa mga gawaing iyon. Hindi lang ito tungkol sa relasyon ninyo, sabi ni Alan habang tinitingnan si Marites. Kung pababayaan natin ito, makakasira ito hindi lang sa inyo, kundi pati sa kanya. At kung lumala pa, baka pati siya masangkot sa krimeng hindi niya ginawa. Napayuko si Marites. Noon niya unang naisip kung ano talaga ang nakataya. Hindi lang puso niya ang pinaglalaroan ni Rico, kundi buhay ng mga taong walang kinalaman sa kasakiman niya. Sa isip niya, muling nagbalik ang mga alaala ng simpleng buhay nila noong una. Noong sapat na sa kanila ang simpleng almusal at sabay na pag-uwi mula sa trabaho. Hindi niya maintindihan kung paanong nagbago si Rico, kung paano ito natutong magtaksil at magsamantala ng ganito kalala. Iminungkahi ni Alan na magsampa na sila ng kaso. Pero kailangan muna nilang makakuha ng mas matibay na ebidensya bago magsampa ng reklamo para hindi sila mabalikan ng demanda. Pumayag si Liza na makipagtulungan kahit na mabigat sa kanya. Nang araw ding iyon, binigyan siya ni Alan ng recorder na maaari niyang gamitin kapag kasama si Rico. Bagaman nanginginig pa rin siya sa ideya, tumango si Liza. Kung ito lang ang paraan para matapos na ito, gagawin ko. Mahina niyang sabi. Samantala, si Marites ay bumalik sa kanilang apartment na parang wala lang. Pinili niyang huwag ipakita kay Rico na may alam na siya sa lahat.
Pero sa loob niya, unti-unti nang nasusunog ang galit na matagal niyang pinipigil. Nagsimulang dumating ang mga gabi na hindi siya makatulog. Iniisip kung paano siyang nakarating sa puntong kailangan niyang makipagsabwatan laban sa taong minsan ay pinili niyang mahalin habang buhay. Makalipas ang ilang araw, nagpadala si Liza ng unang recording kay Alan. Nakunan nito ang pag-uusap nila ni Rico kung saan ipinagmamalaki nito na may hawak siyang mga kontrata na madaling palusutan dahil sa koneksyon niya sa loob ng kumpanya. Nang mapakinggan iyon ni Marites, para bang tuluyan nang nawala ang kaunting respeto na natitira pa sa kanya para kay Rico. Hindi lang siya traidor, isa rin siyang mapanganib na tao na walang pakialam kung sino ang madadamay. Kinagabihan, humarap si Marites kay Rico. Hindi pa ito ang oras para ibagsak ang lahat ng ebidensya, pero sinubukan niyang salagin ang mga sinasabi nito. Rico, mahinahon niyang sabi habang kumakain sila. Bakit parang palagi kang may tinatago sa akin? Hindi ba dapat magkasama tayo sa lahat? Umirap lang ito at sumagot ng malamig. Marites, wag mo akong kulidin. Hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat ang trabaho ko. Kung hindi ka makakasabay, wag muna akong istorbohin. Napakagat-labi si Marites para pigilan ang sarili. Sa halip na sumagot, tumayo siya at dahan-dahang nagligpit ng hapag. Sa loob-loob niya, ito na ang patunay na wala nang natitira sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy nilang kinokolekta ang ebidensya. Minsan, nagtatawanan pa si Liza at si Marites sa gitna ng seryosong sitwasyon. Parang ina at anak na natutong kumapit sa isa't isa para hindi tuluyang lamunin ng lungkot. Nakita ni Marites ang sarili niya kay Liza, bata, puno ng pangarap at handang ibigay lahat sa maling tao. Kaya higit pa sa hustisya, nais niyang maipakita sa kanya na may paraan para bumangon. Isang gabi, habang nakatingin siya sa salamin sa banyo, kinausap niya ang sarili sa isip. Hindi na siya ang Marites na tahimik na nag-aabang ng paliwanag. Isa na siyang babae na handang lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong niloko at sinaktan ni Rico. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Alam niyang malapit na nilang makita kung hanggang saan kayang sumabog ng taong matagal na niyang minahal. At kapag dumating ang oras na yon, handa na siya. Isang linggo matapos magsimula ang kanilang lihim na plano, dumating ang araw na kinatatakutan ni Marites. Ang araw na kinailangan na niyang harapin ng direkta si Rico at tapusin ang mahabang pagpapanggap. Nagsimula ang lahat nang biglang dumating si Rico sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Hindi ito pangkaraniwan. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi siya nito dinalaw sa trabaho. Lumapit ito sa faculty room. May dalang bouquet ng mga rosas at pilit ng ngiti. Marites, uwi ka na agad mamaya ha. Sabi nito na parang walang nangyayari. May surpresa ako sa'yo. Nakatingin lang si Marites sa kanya. Pinipigilan ang sarili na ipakita ang pagkainis. Sumagi sa isip niya kung anong motibo nito, bakit biglang nagpapakita ng lambing sa gitna ng lahat ng kanyang pagtataksil. Pagkatapos umalis ni Rico, kaagad niyang tinawagan si Alan at ikinuwento ang nangyari. Nagbesisyon silang gamitin ang pagkakataong ito upang makakuha ng mas malinaw pang ebidensya. Pag-uwi niya ng apartment, nadatnan niyang nakahanda na ang mesa. May steak, wine at kandila. Parang eksenang matagal na niyang hinintay noon, pero ngayon ay isa ng huwad na palabas. Umupo siya sa tapat ni Rico na tila sobra ang kumpiyansa. Marites, panimula nito. Alam kong medyo napapabayaan kita nitong mga nakaraang buwan, pero mahal pa rin kita. Gusto kong ayusin ang lahat. Pinili ni Marites na makinig.
bagaman ramdam niya ang panlalamig ng mga salita nito. Hindi ito pag-amin, hindi ito paghingi ng tawad, isa itong pagtatakip. Kung talagang mahal mo ako, sagot niya ng mahinahon, bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Napatigil si Rico. Ano na naman to? Hindi sumagot si Marites. Sa halip, inilabas niya mula sa bag ang ilang dokumentong ibinigay ni Alan. Mga kopya ng transaksyon, larawan ni Rico at ni Liza, at rekord ng mga usapan. Isa-isang inilapag iyon sa mesa. Habang tinitingnan ni Rico ang mga ebidensya, unti-unting nagbago ang mukha nito mula sa pagkukunwaring kalmado tungo sa galit. Saan mo nakuha to? Singhal nito. Hindi sa halip na sumigaw pabalik, tumayo si Marites at matatag na nagsalita. May ebidensya kami at hindi ka makakatakas. Hindi lang ito tungkol sa relasyon natin, Rico. Lahat ng ginagawa mo may kabayaran at sisiguraduhin kong mananagot ka. Hindi na nakasagot si Rico. Tumalikod siya at umalis ng bahay. Binagsak ang pinto ng malakas. Naiwan si Marites sa sala. Nanginginig ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang lakas na naramdaman niya. Alam niyang simula na ito ng malaking labanan at wala nang balikan. Kinabukasan, pinulong nila ni Alan si Liza at ipinakita ang nangyaring harapan nila ni Rico. Nagpasya silang isampa na ang kaso. Sa tulong ng mas malalim na investigasyon, nakakuha sila ng mga dokumentong nagpapatunay sa ilegal na gawain ni Rico sa kumpanya. Ipinasa nila ang lahat sa piskal para sa preliminaring investigasyon. Ngunit bago pa man matapos ang linggo, nagsimula na ang pag-atake ni Rico. Isang umaga, sa paaralan, nakatanggap si Marites ng memo mula sa departamento na may reklamo laban sa kanya. Sinisiraan daw niya ang reputasyon ng asawa niya at ginagamit ang trabaho para sa pansariling vendetta. Kitang-kita niya kung paanong ginagamit ni Rico ang impluensya nito upang ipahiya siya at wasakin ang kanyang pagkatao sa mata ng publiko. Pag-uwi niya ng araw na iyon, nadatnan niyang may mga kapitbahay na nafatingin sa kanya ng may halong awa at tsismis. Kumalat na ang mga kasinungalingan. Sa loob ng bahay, nag-iisa siyang umupo sa sofa, nakatitig sa kawalan. Sa loob ng ilang minuto, parang gusto niyang sumuko. Pagod na siya sa pakikipagtaguan, sa pagsisinungaling sa sarili, sa bigat ng laban. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mensahe ni Lisa sa telepono. Tita Marites, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Laban tayo. Napapikit siya at huminga ng malalim. Iyon ang nagpabalik sa kanya ng lakas. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa batang umasa sa kanya. Tumayo siya, kinuha ang mga dokumento sa mesa at tumingin sa salamin. Hindi pa tapos, mahina niyang bulong. Hindi ako titigil. At sa gabing iyon, nagsimula siyang maghanda para sa susunod na hakbang. Hindi na lang siya ang asawa ni Rico. Isa na siyang mandirigma na lalaban hanggang sa dulo. 2 linggo matapos ang pag-alis ni Rico sa kanilang apartment, ramdam ni Marites ang tila pansamantalang katahimikan. Ngunit alam niyang iyon ay panlilin lang lamang, isang panahong ginagamit ng asawa upang magplano ng mas malupit na hakbang laban sa kanya. Patuloy ang kaso na isinampa nila ni Alan at Liza at unti-unti nang kumakapit sa mga investigador ang bigat ng ebidensya laban kay Rico. May mga tawag mula sa piskal na nagpapatunay na tumutugma ang mga pekeng kontrata sa bank accounts na hawak ng kumpanya ni Rico. Para kay Marites, tila ito ang unang liwanag matapos ang napakahabang dilim. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala kasama si Alan at Lisa, nagdala si Alan ng balita. Lumalakas ang kaso natin. Sabi niya, sabay abot ng kopya ng pinakahuling ulat. May insider mula sa kumpanya ni Rico na handang tumestigo. Isa siyang accountant na sawang-sawa na sa ginagawa ng boss mo. Napatingin si Marites kay Alan.
Bahagyang ngumiti ngunit bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung totoo iyan, sabi niya, mas lalakas ang laban natin. Pero sigurado akong hindi siya titigil. Lalaban siya hanggang sa huli. Hindi nagkamali si Marites. Kinabukasan, sa pagpasok niya sa paaralan, sinalubong siya ng 2 pulis na may dalang summons. May bagong kaso laban sa kanya, libelo at panghihimasok daw sa pribadong buhay ni Rico. Halos mabaliw siya sa galit, lalo na nang makita niya kung paano siya tinitingnan ng mga kasamahan niyang guro na parang may bahid ng pagdududa. Tinawagan niya agad si Alan at sinigurado nitong walang lakas ang kasong iyon, gawa-gawa lamang para takutin siya. Ngunit sa kabila ng katiyakan ni Alan, dama pa rin ni Marites ang bigat ng paninira. Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niyang nakaupo si Liza sa sofa, umiiyak. Tita Marites, nanginginig ang boses nito. Tumawag siya sa akin, galit na galit. Sabi niya, sisirain daw niya tayo pareho. Umupo si Marites sa tabi niya at niyakap ito. Huwag kang matakot, sabi niya ng marahan. Hindi na tayo gaya ng dati. Hindi na tayo mag-isa. At sa loob-loob niya, alam niyang totoo iyon. Sa unang pagkakataon, may pakiramdam siyang hindi na siya simpleng biktima, kundi may kakayahan ng lumaban. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig sila sa paghahanap ng ebidensya. Pinuntahan nila ang insider na accountant at nakuha ang testimonya nito tungkol sa pandaraya ni Rico. Ibinigay nila ito sa mga awtoridad at sinigurado nilang ligtas ito mula sa anumang panta. Sa bawat hakbang na iyon, parang nababawasan ang takot ni Marites at napapalitan ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng pag-usad ng kaso, hindi maitatangging patuloy na sinusubok ang kanyang emosyon. Sa mga tahimik na gabi, habang nag-iisa siya sa kwarto, bumabalik ang mga alaala ng kanilang masayang nakaraan ni Rico. Ang unang halik, ang mga pangarap, at ang paniniwalang wala nang mas hihigit pa sa kanilang pagmamahalan. Ngayon, lahat ng iyon ay naging abo na lang ng kasinungalingan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, tumunog ang telepono. Hindi niya kilala ang numero, ngunit sinagot niya ito. Isang boses ng lalaki ang narinig niya, mababa at malamig. Huminto ka na, Marites, kung ayaw mong may mangyaring masama sa iyo at sa batang kasama mo. Napahinto siya, nanginginig ang mga kamay. Hindi na niya hinayaang makarating sa dulo ang banta. Agad niyang tinawagan si Alan at sinabi ang nangyari. Ilang minuto lang, dumating ito sa apartment. Dala ang 2 pulis na magbabantay sa kanila. Habang nakaupo sila ni Alan sa kusina, tahimik silang uminom ng kape. Ito na ba ang buhay ko ngayon? Tanong niya sa mahina ngunit matatag na tinig. Puro takot, puro laban? Tumingin si Alan sa kanya. Oo, mayon, ganyan. Pero tandaan mo, malapit na itong matapos, malapit na siyang bumagsak. At sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa bintana, pinanood ang ulan na bumabagsak sa kalsada. Ramdam niya ang unti-unting paglakas ng loob. Hindi ito tapos at marahil marami pang bagyo ang darating, pero alam niyang hindi na siya tatalikod. Mula sa dating babaeng tahimik na nagtitiis, isa na siyang taong lalaban hanggang makuha ang hustisya. At sa loob niya, nagsimulang mabuo ang malinaw na plano kung paano nila tatapusin si Rico sa paraang hindi na siya makakabangon muli. Makalipas ang ilang araw mula nang makatanggap ng pagbabanta si Marites, lalo lamang lumala ang sitwasyon. Hindi pa man nagsisimula ang paglilitis, ay nagsimulang lumabas sa social media ang mga pekeng balita tungkol sa kanya. Mga sinasabing karelasyon daw niya, maling pondo daw sa paaralan, at kung ano-ano pang kasinungalingang malinaw na gawa ni Rico upang sirain ang kanyang pangalan. Sa una, naapektuhan siya, lalo na nang makita ang ilang kakilala niyang naniniwala sa mga maling balita.
Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang huwag nang patulan ang bawat paninira. May mas mahalaga siyang laban na kailangang harapin. Isang umaga, nakatanggap si Alan ng tawag mula sa kanilang insider na accountant. Kinakabahan ito at sinabing nalaman na ni Rico ang kanyang pagtulong. Kinailangan nilang ilipat ito sa isang ligtas na lugar habang patuloy ang investigasyon. Sa puntong iyon, napagtanto ni Marites na wala ng atrasan. Hindi na lamang ito tungkol sa kanila ni Rico bilang mag-asawa. Naging usapin na ito ng hustisya laban sa isang taong handang manira at manakit para sa sariling kapakanan. Habang lumalapit ang araw ng pre-trial, lalong tumitindi ang tensyon. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Alan sa sala, napansin nito ang pagod sa kanyang mukha. Alam kong mahirap, Marites, sabi nito, pero kailangan mong manatiling matatag. Kapag bumigay ka ngayon, panalo na siya. Tumingin siya kay Alan at sa mga salitang iyon, parang nakahanap siya ng panibagong lakas. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya, lumalaban siya para kay Lisa. Para sa lahat ng taong binamit at niloko ni Rico. Kinabukasan, nagpasya siyang bisitahin si Lisa sa kondo kung saan ito pansamantalang naninirahan. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang dalaga sa kusina. Tahimik na nagtitimpla ng kape. Halata ang pagod at lungkot sa mukha nito. Ngunit nang makita siya, napangiti si Lisa kahit papaano. Tita Marites, mahinahon nitong bati. Natatakot pa rin ako, pero mas gusto kong matapos na ito. Lumapit siya at niyakap ang dalaga. Tatapusin natin ito, sagot niya, at sisiguraduhin nating wala nang ibang mabibiktima pa. Ilang araw bago ang unang pagdinig, nakatanggap sila ng balita mula sa kanilang abogado. May mga bagong dokumentong ipinasa sa korte na nag-uugnay kay Rico hindi lamang sa pandaraya kundi pati sa pananakot sa mga dating empleyado. Ang mga ebidensyang ito ay magbibigay ng mas matibay na laban. Sa kabilang banda, nakatanggap din sila ng babala na may mga taong sinusubaybayan sila. Lalong lumalim ang panganib, ngunit kasabay nito, lumalim din ang determinasyon ni Marites na tapusin ang laban. Dumating ang gabi bago ang paglilitis at hindi makatulog si Marites. Naglakad siya sa labas ng apartment, pinagmamasdan ang tahimik na kalsada. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng nangyari mula noong gabing sinundan niya si Rico sa restaurant. Parang isang mahabang bangungot na ngayon ay malapit ng magwakas. Napangiti siya ng bahagya, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas ay natutunan niyang lumaban para sa sarili niya. Pagbalik niya sa loob, nadatnan niyang gising pa rin si Alan, nakaupo sa mesa at nag-aayos ng mga dokumento. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Umiling ito at mumiti. Kailangan nating siguraduhin na wala siyang lusot buwas. Naupo siya sa tabi nito at sabay silang tumingin sa mga papeles. Sa sandaling iyon, dama niya ang kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng gulo, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Habang papalapit ang madaling araw, nakatulog siya sa sofa. Mahimbing sa kabila ng mabigat na laban na naghihintay sa kanila kinabukasan at sa kanyang pagtulog, naramdaman niya sa kauna-unahang pagkakataon na hindi na siya biktima. Siya ay isang mandirigmang handang harapin ang bagyo, anuman ang dala nito. Sa isip niya, malinaw ang layunin, tapusin ang pamumuno ni Rico sa kasinungalingan at pananakot at ibalik ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanila. Pagsikat ng araw, ramdam ni Marites ang bigat ng paparating na araw. Alam niyang hindi na ordinaryong laban ang haharapin niya, kundi isang labang maaaring magtakda ng wakas ng lahat. Maaga siyang nagising at inayos ang sarili. Nagsuot siya ng simpleng puting blouse at itim na slacks, maayos at propesyonal, at sinigurong hindi makikita sa kanyang anyo ang kaba na nilalamon siya sa loob. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya si Alan
naabala sa paglalagay ng mga dokumento sa isang malaking envelope. "Handa ka na ba?" tanong nito. Tumingin siya dito at tumango. "Handa na," sagot niya. Kahit sa loob-loob niya ay naroon pa rin ang takot. Pagdating nila sa korte, sinalubong sila ng maingay na bulong-bulungan mula sa mga taong naroon. Ilang media personnel, mga abogado ng kabilang panig, at ilang tao mula sa kumpanya ni Rico na halatang nakabantay. Nakita niya si Rico sa kabilang dulo ng hallway. Nakasuot ito ng mamahaling suit, maayos at nakangiti sa mga taong bumabati sa kanya. Para bang wala siyang ginawang mali. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling nagtagal ang titig ni Rico sa kanya. May halong hamon at pananakot ang ngiting ibinigay nito bago tumalikod at pumasok sa courtroom. Sa loob, nagsimula ang pagdinig sa pamamagitan ng presentasyon ng ebidensya mula sa kanilang panig. Isa-isang ipinaliwanag ni Alan ang mga dokumento, ipinakita ang mga pekeng kontrata, mga bank records at testimonya mula sa insider na accountant. Nakaupo si Marites sa tabi ni Alan, tahimik ngunit alerto, sinusundan ang bawat salita. Habang ipinapakita ang bawat piraso ng ebidensya, napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ni Rico. Mula sa kumpiyansang anyo ay naging mas seryoso at tensyonado. Ngunit hindi nagtagal, bumawi ang kampo ni Rico. Nagpakita sila ng mga pekeng ebidensya laban kay Marites. Sinasabing siya umano ang dahilan kung bakit bumagsak ang ilang proyekto ng kumpanya. Nagsalita pa ang isang testigong mali. Gusto niyang sumigaw, pero pinigilan siya ni Alan at bumulong. "Huwag kang padadala. May sagot tayo dyan." Pagkatapos ng mahabang araw sa korte, lumabas sila ni Alan at Liza, napagod ngunit determinado. "Malakas pa rin ang laban natin," sabi ni Alan. "Hindi sapat ang mga ginawa nila para baligtarin ang kaso. Bukas, ilalabas natin ang pinakamahalaga nating ebidensya, ang mismong audio recording ni Rico." Tumango si Marites, ramdam ang pagbalik ng lakas ng loob. Sa gabing iyon, nagpasya silang magpulong muli sa apartment ni Marites upang paghandaan ang susunod na hakbang. Habang nakaupo sila sa mesa, muling tinanong ni Liza, "Sigurado po ba kayo na magiging maayos ito?" "Natatakot pa rin ako." Tiningnan siya ni Marites at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi na ako titigil, Liza. Hindi na tayo titigil. Ito na ang pagkakataon para tapusin na siya." Kasunod nito, sinimulan nila ang masusing pagplano. Pinag-aralan nila kung paano ihaharap ang audio recording sa korte, paano sasaluhin ang anumang kontra-ebidensya, at paano ihahanda si Liza kung sakaling tawagin siyang magtestigo. Sa bawat hakbang ng plano, naramdaman ni Marites na unti-unti nang nabubuo ang matagal nang nawawalang tiwala niya sa sarili. Hindi na siya natatakot, hindi na siya basta asawa ni Rico. Isa na siyang babaeng handang ipaglaban ang kanyang dignidad at hustisya. Bago sila natulog, lumapit si Alan kay Marites at nagbigay ng huling paalala. Bukas, maaaring maging mas magulo pa. Maaaring subukan kanyang siraan sa harap ng lahat. Mas masakit pa kaysa dati. Pero tandaan mo, ikaw ang nasa panig ng katotohanan. Hindi siya magtatagumpay. Tumango siya at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan sa puso niya. Kinabukasan, sa pagpasok nila muli sa korte, ramdam ni Marites ang kakaibang enerhiya sa loob niya. Hindi na ito takot, kundi determinasyon. Alam niyan ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong niloko ni Rico. At sa paghawak niya sa envelope na naglalaman ng kanilang pinakamahalagang ebidensya, alam niyang malapit na ang pagtatapos ng bangungot na matagal na niyang pinagdadaanan. Ang natitira na lamang ay ang pagharap sa huling unos bago sumikat ang liwanag. Pagpasok pa lamang nila sa korte, kinabukasan,
Ramdam na agad ni Marites ang bigat ng tensyon sa paligid. Nandoon ang media, nakapwesto sa labas, naghihintay ng balita tungkol sa kasong umani na ng atensyon dahil sa laki ng sangkot na kumpanya. Habang papalapit siya sa courtroom, maririnig ang bulungan at pagguha ng larawan. Hindi siya nagpaapekto. Sa halip, tumingin siya diretso, hawak ang envelope ng ebidensya na maaaring magpabagsak kay Rico ng tuluyan. Sa loob, nagsimula ang pagdinig. Tinawag ng hukom ang kanilang panig upang magpresenta ng bagong ebidensya. Tumayo si Alan at mahinahong naglakad papunta sa harapan. Kagalang-galang na hukom, panimula nito. Nasa amin ang isang audio recording na malinaw na nagpapatunay sa pagkakasangkot ng akusado sa pandaraya at pananakot. Ipapalabas po namin ito ngayon. Tumango ang hukom at sinenyasan ng teknisyan na ihanda ang playback. Tahimik ang buong silid nang marinig sa speaker ang boses ni Rico. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa account na iyon. Kung magsasalita ang sinuman, alam mo na ang gagawin. Takutin, bayaran o alisin kung kinakailangan. Sumunod pa ang pag-uusap nila ng isa sa kanyang kasabwat tungkol sa pekeng kontrata at paglinis ng pangalan niya sakaling magkaroon ng investigasyon. Pagkatapos tumigil ang audio, nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Rico na ngayoy hindi maitago ang pagkabigla at galit. Tumayo ang abogado nito at tinangkang questionin ang authenticity ng recording. Ngunit agad itong pinutol ng hukom. Ang ebidensya ay ipapasailalim sa forensic verification, ngunit malinaw na ito'y may bigat. Ipagtapatuloy natin ang paglilitis batay dito. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, pinakita rin nila ang testimonya ng insider na accountant, na personal na humarap at nagpatunay sa mga anomalya sa kumpanya. Kinuwento nito kung paano tinakot at pinilit ni Rico ang mga empleyado upang manahimik. Sa bawat salitang binibitawan ng testigo, lalo pang lumalalim ang pagkakabaon ni Rico sa sarili niyang kasalanan. Ngunit hindi rin nagpalayo ang kampo nito. Tinawag nila si Marites upang tanungin sa witness stand. Pinasabog ng abogado ni Rico ang mga personal na bagay tungkol sa kanya. Pilit na sinisiraan ang kanyang pagkatao. Mga peking aligasyon ng pagtataksil, maling pagkamit daw ng pera sa paaralan at kung ano-ano pa. Sa una, pagadam ni Marites ang paninikip ng dibdib. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Alan kagabi. Uminga siya ng malalim at sumagot ng diretso at kalmado sa bawat tanong. Hindi nagpadaig sa pananakot. Narito ako hindi para sirain ang asawa ko, mariin niyang sabi sa huling tanong. Narito ako para sa katotohanan. Narito ako para sa hustisya, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong ginamit at niloko niya. Naramdaman niya ang bahagyang paghina ng kampo ni Rico sa mga salita niyang iyon. Nang matapos ang araw na iyon, lumabas siya ng korte na tila mas magaan ang pakiramdam kaysa dati. Humarap siya sa mga kamera sa labas at sinabi lamang, "Lalaban kami hanggang sa dulo." Pagbalik nila sa apartment, nakahinga ng maluwag si Liza at niyakap siya. "Tita Marites, nakita ko kung paano ka tumayo doon. Iyon ang lakas na kailangan ko rin para harapin ito." Mumiti siya at hinaplos ang buhok ng dalaga. "Magiging maayos din ang lahat," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang malayo pa ang lalakbayin nila. Sa sumunod na gabi, nagplano silang muli ni Alan. Kung tatamaan si Rico ng audio recording at testimonya, kailangan pa nilang tiyakin na hindi siya makakatakas sa huling sandali. May mga senyales na sinusubukan nitong maglipat ng ari-arian at pera sa ibang pangalan. Hindi siya titigil hanggat may hawak pa siyang kapangyarihan, sabi ni Alan. Kailangan natin siyang tanggalan ng lahat ng iyon bago pa siya makatakas. Tumango si Marites. Gagawin natin iyon.
Hindi na siya makakatakas at sa gabing iyon, habang nakaupo siya mag-isa sa balkonahe, pinagmamasdan ang malamig na langit, ramdam niya ang papalapit na wakas ng laban. Alam niyang hindi na basta-basta ito at anumang mangyari sa susunod na mga araw ay magtatakda ng huling yugto ng pakikibakan niya laban sa taong minsan niyang minahal, ngunit ngayon naging pinakamalaking banta sa kanyang buhay. Sumapit ang araw ng huling pagdinig at dama ni Marites ang bigat ng sandaling iyon mula pa lamang sa kanyang pagbangon. Hindi siya halos nakatulog kagabi, iniisip ang bawat posibleng mangyari. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng salamin, inayos ang kanyang buhok at suot na maayos na barong style na blusa, napansin niya ang sarili. Hindi na siya ang parehong babaeng umiyak ng palihim sa kwarto habang iniisip kung bakit siya iniwan ng asawa niya. Ngayon, siya na ang babaeng lumalaban para sa katotohanan at hustisya. Pagdating nila sa korte, naroon na ang media, mas marami kaysa dati. May mga placard pa sa labas, may ilan na nag-aakusa kay Rico, may ilan din na nagtatanggol sa kanya. Hindi niya iyon pinansin. Sa loob, abala ang magkabilang panig sa paghahanda. Umupo siya sa tabi ni Alan at naramdaman ang mahinahong pagpatong ng kamay nito sa kanyang balikat. Ito na iyon, bulong niya. Handa ka na ba? Sagot ni Marites. Handa na ako. Nagsimula ang pagdinig sa testimonya ng kanilang pangunahing testigo, ang insider na accountant. Matatag nitong ipinaliwanag kung paano pinatakbo ni Rico ang mga pekeng kontrata at paano nito pinipilit ang mga empleyado na manahimik sa pamamagitan ng pagbabanta. Ipinakita rin ang forensic results na nagpapatunay na totoo ang audio recording na kanilang ipinasa. Habang nakikinig, napansin ni Marites ang mga reaksyon ng hukom, seryoso, nakatuon, at tila lalong nawawala ang simpatya sa kampo ni Rico. Pagkatapos, tumayo ang abogado ni Rico at ipiresenta ang kanilang depensa. Tinangka nitong palabasin na peking lahat ng ebidensya at pinapalabas na biktima lamang si Rico ng isang mapanirang asawa. Ipinatawag siya mismo ni Rico upang magbigay ng kanyang panig. Tumayo si Rico sa harapan at nagsimulang magsalita. Minahal ko si Marites, aniya. Pilit pinapalambot ang boses, pero sinira niya ako. Pinagsamantalahan niya ang tiwala ko at pinahiya ako sa harap ng lahat. Sa una, parang may ilang nakikinig na naawa sa kanya. Ngunit nang magsimulang magpakita ng ebidensya ang kanilang panig na nagpapakitang siya mismo ang nag-utos ng pananakot at pandaraya, nagbago ang ihip ng hangin. Ipinalabas ang bahagi ng audio recording kung saan sinabi mismo ni Rico, kung magsalita pa siya, pasusubuin ko ng leksyon. Walang makakapigil sa akin. Nang marinig iyon ng hukom at ng lahat sa silid, humupa ang dating kumpiyansa ni Rico. Tumayo si Alan at huling nagsalita para sa kanilang panig. Kagalang-galang na hukom, panimula niya. Ang pasong ito ay hindi lamang usapin ng mag-asawa na nagkasakitan. Ito ay usapin ng panlilinlang, pang-aabuso at paggamit ng kapangyarihan upang yurakan ang iba. Ang kliyente ko si Marites ay lumapit dito hindi upang maghiganti, kundi upang ipaglaban ang tama. Tinawag ng hukom si Marites upang magsalita bago tapusin ang pagdinig. Tumayo siya, huminga ng malalim at nagsalita ng malinaw. Hindi ko akalaing darating ang araw na haharap ako rito laban sa taong minsan kong minahal. Pero narito ako dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-ibig, katotohanan at hustisya. Hindi lang ako ang sinaktan niya, marami pa. Kaya hinihiling ko sa inyo, huwag nang maulit ang ginawa niya sa iba. Tahimik ang buong silid matapos ang kanyang mga salita. Nang magtapos ang pagdinig, sinabi ng hukom na sa loob ng 1 linggo ay ibibigay ang desisyon. Lumabas sila ng korte na tila pagod, ngunit buo. Sa labas,
Hinarap ni Marites ang media at nagbigay ng maikling pahayag. Anuman ang maging desisyon, ipinakita na namin ang katotohanan. At iyon ang pinakamahalaga. Pag-uwi nila ni Alan at Liza sa apartment, napahinga ng malalim si Marites. Tapos na ang pinakamahirap. Sabi ni Alan. Tumango siya, nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Oo, sagot niya. At kahit ano pa ang mangyari, alam kong ginawa ko ang tama. Sa gabing iyon, natulog si Marites na may kakaibang katahimikan sa puso. Alam niyang malapit na ang wakas ng lahat ng sakit at takot. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot sa magiging kakainatnan. Handa na siyang tanggapin kung anuman ang hatol, sapagkat alam niyang ipinaglaban niya ang sarili at ang katotohanan hanggang sa huli. Dumating ang araw ng paghatol at muling napuno ng tao ang korte. Mainit ang hangin sa paligid. Tila ba ang bawat isa ay naghihintay ng isang malaking pangyayari. Tahimik lang si Marites habang nakaupo sa harapan, kasunod si Alan at Liza sa kanyang likuran. Hindi na niya iniinda ang mga matang nakatingin sa kanya, maging ang buluman ng mga tao sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay tibok ng puso niya. Mabagal, ngunit matatag. Pumasok ang hukom at nagsimula ang pagbasa ng desisyon. Isa-isang inilatag ang mga puntos, ang malinaw na ebidensya ng pandaraya sa kumpanya, ang audio recording na nagpapatunay sa mga pagbabanta ni Rico at ang testimonya ng mga biktimang pinatahimik niya. Habang binabanggit ang lahat ng iyon, ramdam ni Marites ang unti-unting pag-alis ng bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang balikat. Sa kabuuan ng ebidensya at testimonya, napagpasyahan ng korte na ang akusado, si Rico de la Vega, ay nagkasala sa kasong pandaraya, pananakot at iba pang kaukulang paglabag sa batas. Siya ay hinahatulan ng pagkakakulong at pagbabayad ng danyos sa lahat ng kanyang mga biktima. Sa mga salitang yon, tila huminto ang mundo para kay Marites. Napapikit siya at bahagyang napaluha. Hindi dahil sa tuwa lamang, kundi dahil sa matinding ginhawang ngayon lang niya naramdaman. Narinig niya ang mga bulungan ng media, ang mabilis na paglabas ng mga kamera at ang pagtawag sa pangalan niya. Ngunit sa lahat ng yon, nanatili siyang nakaupo, tahimik at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Rico na nakatayo sa kabilang dulo ng silid, nakayuko at tila nawalan ng lahat ng yabang na minsan ay ipinagmamalaki nito. Hindi siya nagsalita, walang galit sa kanyang mga mata, tanging pagbitaw lamang. Hindi niya kailangang iparinig sa kanya ang anumang salita ng puot. Ang desisyon ng korte ay sapat na. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng araw at mas maraming taong naghihintay. Lumapit si Alan at tinanong siya kung gusto ba niyang magsalita sa media. Sagot niya, isang beses lang. Tumayo siya sa harap ng mga mikropono at nagsalita ng kalmado. Hindi madaling tumayo laban sa taong minsan mong minahal. Ngunit may mga pagkakataong mas mahalaga ang katotohanan at hustisya kaysa sa paghawak sa isang maling pag-ibig. Sana magsilbing aral ang nangyari na huwag hayaan ang sinuman na abusuhin ang tiwala natin. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad palayo kasama sina Alan at Liza. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Nagbalik siya sa pagtuturo at sa unang araw na bumalik siya sa klase, sinalubong siya ng mga estudyanteng tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Naramdaman niya ang tunay na dahilan kung bakit niya pinili ang propesyon, hindi lang para magturo, kundi para magbigay ng inspirasyon. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Liza. Tita, salamat po. Nagsimula na ako ulit sa pag-aaral. Hindi ko po magagawa ito kung hindi ninyo ako tinulungan. Napangiti siya at napahinto sa paglalakad, tinitingnan ng papalubog na araw. Sa wakas,
may pag-asang bumabalot muli sa kanyang buhay. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang apartment, kasama si Alan na tahimik na umiinom ng kape, naramdaman niya ang kakaimang kapayapaan. Hindi pa tapos ang lahat ng sugat, ngunit unti-unti na itong naghihilom. "Marites," sabi ni Alan, "handa ka na bang magsimula ulit?" Tumingin siya dito at ngumiti. "Oo," sagot niya. "Ngayon, handa na akong mabuhay para sa sarili ko." At sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, alam ni Marites na natapos na ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo siya ngayon bilang isang babaeng hindi na alipin ng takot at sakit, kundi isang taong muling natutong magmahal, hindi sa maling tao kundi sa sarili at sa kinabukasang pinili niyang buuin mula sa kanyang lakas at katatagan. Lumipas ang ilang buwan mula nang matapos ang kaso at tuluyang makulong si Rico. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Marites, ngunit alam niyang hindi na iyon ang dating normal na nakasanayan niya. Mas payapa na ang bawat araw, mas magaan ang bawat paghinga. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumigising siya sa umaga nang walang bigat sa dibdib, handang harapin ang araw na hindi tinatakasan ang sarili. Nagpatuloy siya sa pagtuturo at mas lalo siyang minahal ng kanyang mga estudyante. Hindi lamang dahil sa galing niya sa kanyang propesyon, kundi dahil sa bagong liwanag na dala niya sa klase. Kapag tinatalakay nila ang paksa tungkol sa lakas ng loob at integridad, madalas siyang magbahagi ng mga kwento na hindi diretsong tumutukoy sa pinagdaanan niya, ngunit sapat upang makita ng mga estudyante ang katotohanang hindi kailanman dapat magpatalo sa takot at panlilinlang. Sa isang seminar kung saan inimbitahan siyang magsalita tungkol sa pagtindig laban sa pang-aabuso, tinanong siya ng isa sa mga dumalo, "Paano ninyo nagawang bumangon matapos ang lahat ng sakit?" Sandali siyang natahimik bago ngumiti. "Dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko," sagot niya. "At dahil may mga taong naniwala na kaya ko." Hindi tayo laging malakas, pero kung may hawak tayong katotohanan, iyon na ang pinakamalakas na sandata. Habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, naging mas malapit sila ni Liza. Madalas silang magkita para kumain o mag-usap tungkol sa kanilang mga bagong plano sa buhay. Nagpatuloy si Liza sa pag-aaral at naging inspirasyon din sa iba, lalo na nang magpahayag ito sa isang pahayag na, "Kung may taong nanindigan para sa akin noong panahong akala ko wala ng pag-asa, kaya ko ring tumindig para sa iba." Para kay Marites, iyon na ang isa sa pinakamagandang gantimpala sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Samantala, si Alan ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang abogado lamang, kundi bilang kaibigan at kasama. Hindi niya inaasahan na darating ang panahong makakaramdam siya muli ng pag-ibig, ngunit hindi niya ito minadali. Pinili niyang hayaan itong dumating ng kusa, nang walang takot at walang pagdududa. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa parke, tinanong siya ni Alan, "Marites, ano na ang plano mo para sa susunod na kabanata ng buhay mo?" Napangiti siya at sumagot, "Wala pa akong malinaw na plano, Alan. Pero sigurado ako sa isa, hindi ko na hayaan ng sinuman na diktahan kung saan ako lulugar. Ito na ang buhay ko, at ako na ang pipili kung paano ko ito isusulat." Pag-uwi niya ng gabing iyon, tumingin siya sa lumang kahon ng mga gamit mula sa nakaraan. Mga lumang litrato nila ni Rico, mga sulat na dati puno ng pangako. Isa-isa niya itong inilabas, tinitingnan ng walang galit, ngunit may pag-unawa. Alam niyang bahagi pa rin iyon ng kanyang kwento, ngunit hindi na siya nakakulong dito. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa kahon at isinara ito. Isinilid niya sa ilalim ng kama, hudyat na tapos na ang kabanatang iyon.
Kinabukasan, tumayo siya sa balkonahe habang pinagmamasdan ang araw na sumisikat sa abot tanaw. Naririnig niya ang ingay ng lungsod na tila ba muling gumigising kasabay niya. Sa isip niya, naalala niya ang lahat ng sakit, takot at paghihirap na pinagdaanan niya. Ngunit mas nangingibabaw ang mga aral at lakas na nakuha niya mula rito. Hindi siya bumagsak. Bagkus, mas tumatag siya kaysa dati. At sa wakas, nakangiti siyang bumulong sa sarili. Ito ang bago kong simula. Hindi bilang asawa ng isang lalaking nilamon ng kasinungalingan, kundi bilang isang babaeng muling natutong magmahal sa sarili, magmahal sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, at magmahal sa kinabukasan na siya mismo ang bumuo. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, dala niya ang isang tiyak na bagay. Hindi na siya kailanman magiging biktima, kundi laging magiging halimbawa ng lakas, katotohanan, at pagbangon.